Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila hinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pong karma. Ito pong karma ni Luistro na kung saan mga kabayan, nabuking po. Ito pong si Luistro na kamukha ni De Lima. Mga kabayan, nabuking po siya doon po sa proyekto sa kanyang lugar na kung saan mga kabayan, 16 million lamang po ang presyo. Ayon na rin po kay Mayor Magalong. Ginawa pong 98 million ni Luistro mga kabayan. Kumbaga kumita pa po ng 82 million ang babaeng to. Mga kabayan, kung babalikan pa po natin yung mga nakaraang pang-hearing dyan sa Tuadcom, pilit po nilang binabash at pinag-iinitan si BP Inday Sara na kesyo ganito, kesyo ganyan sa mga confidential funds mga kabayan. At pinapalabas po nila na ito pong ating Vice President ay may ginagawang kabulastugan. Ngunit hindi naman po nila maipakita o wala po silang ebidensyang mailabas. Hinahanapan lang po si BP Inday ng butas, katulad nila Mary Grace Piatos daw di umano, Marian Rivera, dun daw sa mga nakapirma dun sa sa mga binayaran dun sa confidential funds. Ilang beses na nga pong sinabi sa inyo, di ba? Pag intelligence officer ka, hindi ka pwedeng magbigay ng tunay mong pangalan, alias ang ilalagay mo dyan. Pero mga kabayan, ito pong si Luistro, kala mo, kagaling na attorney, pinag-iinitan po si BP Inday Sara. Ngayon mga kabayan, sabi nga time is the ultimate truth teller mga kabayan. Ito na po, nabuking na, lumabas na rin po sa wakas. Ito pong baho ni Luistro mga kabayan. Hindi lang po pala yung baho niya sa kanyang mister na itinago niya noong nakasuhan po ng panggaga. Diba? Nakasuhan daw po siya naman po nagsabi noon na ang kanya pong mister ay kinasuhan dahil may, di ba? May inanong babae. Tapos dahil yung mister niya na hayok sa babae, siya na po nagsabi nun di ba? May kaso pong panggagahasa O di hayok po sa babae. Yun po, may kaso daw po. Ang ginawa po niya, tinago po niya. Bilang attorney, tinago daw po niya yung kanyang asawa. Doon pa lang, maling-mali na pero wala, syempre, pagdating po dyan, tikom po yung bibig ng mga maestrado. Hindi man lang po pinatawag at tanggalan o marisbar. Umaamin na po Meron bang ganun, attorney? Tatago mo yung asawa mong may kaso? May warrant? May ganun po ba? Pass is pass. Ngayon po mga kabayan, ito po ba ay malulusutan pa ni Luistro? Sa tingin nyo mga kabayan? Ako sa tingin ko mukhang 50-50 ako dito mga kabayan. Bakit? Siyempre, si Ombudsman diba hanggang dikit ni ni Romualdez. Alam naman po natin ito si Luistro panganay na anak ni Romualdez to dyan sa Kongreso. Si Tatay Romualdez, si Tatay Martin, bigay yan ng 4-piece, bigay yan ng akap. Kung wala pong akap, wala po si Romualdez kung walang akap. Diba? Viral na viral yun Yung panahon ng eleksyon, namimigay ng pera. Akap daw galing kay Romualdez. Diba? Kaya I doubt mga kabayan na 50-50 ako na makakasuhan to. Parang may chance pa makalusot ng bawaing to kasi yun nga yung ombudsman, di ba? Tropa ni Martin. Paano yan mga kabayan? Basta ang alam lang po natin at ang matibay na ating pinanghahawakan sa wakas po nakasuhan na.
itong si Luistro na kala mo kagaling-galing na attorney. Yun naman pala, ano mga bayan, saksakan po ng pagka magnanakaw din mga bayan. Isipin mo, 16 million lang yung proyekto. Ginawa mong 98 million. Tinubuan mo agad ng ATM. 80 million pesos mga kabayan sa pumikitain yan. Diba? Ako, naniniwala ko, ano lang yan, front lang yan. Marami pang mas malaki dyan. Hindi lang yan. At sana po, maimbestigahan pang mainam, malalim, yung involvement ni Luistro dyan. Ito mga kabayan, narito po ang balita patungkol dyan. Sa pagkakasangkot ni Luistro dyan sa anomalya ng CATS-I dyan sa Batangas. Ito po, panoorin po natin. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced CATS-I project na binaklas din kalaunan. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang CATS-I o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of Kitang-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulang airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang aspaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan, na mistulang bakas na mga binaklas na CATS-I. Ang dating tila airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 CATS-I units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng CATS-I, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila kinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga CATS-I upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din naming hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo.
Para sa Agenda, Joash Malimbat, Billionaire News.